Okay na? Mm-mm. Okay, pag sinabing cancer po, ang cancer kasi is pinag-aralan namin, inanalyze namin kung bakit nagkakaroon ng cancer. Bigyan ko kayo ng cause niya. Number 1 dyan is yung diet. Pag ang diet is more on saturated fats, yan ang gustong-gusto ng cancer. Saturated fats at saka sugary sa mga sweets. Okay. Nakita niyo ba yung comprada? Ano yung other term dun? Comprada. Yung coconut na nabibila, di ba? Bilihan ng ano, bilihan ng... Kopra. Di ba, inaama? Napansin niyo yun? Because that's a saturated fat. Di ba? Ang saturated fat, lapitin siya ng molds and fungi. And lahat ng cancer, sa 35 different, may isang nabasa ko sa YouTube mismo, may mga researchers doon. Lahat ng may cancer, mayroong presence of fungi. Because cancer is one type na mayroong decomposition na habang buhay pa ng tao. Because of this diet nga ng mga high in saturated fats and sweets, or sabihin natin refined carbs. Pag refined carbs kasi wala namang ano yan eh. Wala nang empty calories na yan. Walang nutritive value. So, sugar na yan, di ba? Sugar na lang o kaya starch. So, ngayon, ang pinaka na-attract natin is modes and fungi. Ang pagkain ng modes and fungi is ito, saturated fats and carbs. Especially refined carbs. Kaya, sa protocol ni Dr. Barbara O'Neill, familiar? Barbara O'Neill, di pa? Sa Facebook. Oo. Sa Facebook, yes. Magaling siya. Mm-mm. Matanda na siya pero magaling siya. Ang protocol niya, kahit fruits, lahat ng matamis, honey, whatever, ang pagkain kasi nito is sugar din eh. So, lahat ng may cancer, lahat yan may fungi. Nakita ko, it's because number 1 is meat. Meat. Lahat ng klase ng animal products. Tinatanggal namin yan sa mga may cancer. So, kung gusto mo talagang ma-extend pa yung buhay mo, tanggalin natin lahat ng sources na yan. And yun yung way para ma-lengthen. Alam niyo po yung blue zones, 5 blue zones. Narinig niyo na to? Narinig niyo na po? Hindi pa. Yung 5 blue zones, sa mga tao dyan, umabot ng 120 years old. Umabot ng 120 years old. Bakit ang haba ng buhay? We found out na ang mga pagkain nito, 95% plant-based. At pag binasa natin sa Bible, inaral naman natin sa Eden, ang original na pagkain talaga ng Panginoon, fruits, whole grains, nuts, beans, seeds, root crops. Nung nagkasala ang tao, dinagdag ang vegetables. Okay? Kung titingnan mo, dahil wala pa masyadong trabaho dito, na mabigat, hindi pa sila masyadong pinagpapawisan, kaya fruits lang, mga bagaan lang, pero yung source ng protein, beans, seeds, nuts, yan yun. Nung nagkasala, dinagdag si gulay. Bakit? Kasi yung leafy greens, these are medicinal in nature. Pinag-aralan niya na ang blood natin halos kamukha dyan sa mga dark green leafy vegetables, ang components niyan. Yung muscles natin, pareho din. Kaya yung barley, sikat yan, di ba? Barley. Kahit anong sakit yan, ang daming natutulungan. It's because yung kinakain ng tao sa, di ba, naging westernized na yung mga pagkain natin, yung mga fast food chain. Meron ba dyan mga green leafy vegetable? Lalo na moringa, Meron ba? mayo. Hindi ako kasi mahilig sa Jollibee, sa McDo. Parang wala masyado, no? Wala. So, kita, no? Yan, yun eh. Kaya pag nag-barley yung tao, ay, gumaganda yung nag-wheatgrass, nag-moringa, any green leafy vegetables.
gumaganda. Bakit? Kasi ang components niyan, pareha sa bones, sa ating tissues, sa ating muscles. So, sa madaling salita, ito kasi acid to highly acidic to. Acid yan. Kung gusto natin ma-reverse yung cancer, kailangan maging alkaline yung ating katawan. And one of the reason or one way of to make our body highly alkalinized is yung green leafy vegetables. Green leafy vegetables. Tapos yung barley, yung mga ganun, wheatgrass, yung mga naka-powder na, green powder. Tapos gumagamit din si Barbara O'Neill ng anong tawag dun? Baking soda wrap. Baking soda wrap. Ano yung ginagawa niya? So yung baking soda sa isang timba or balde, nalagyan niya yan ng marami, may sukat yan. Meron dyan sa Facebook actually. Tapos isosoak natin yung bath towel. Ang purpose nito is maging alkaline na. Kasi si Dr. ano pangalan nito? Italian siya eh. Nakalimutan ko yung apelyido. Basta Surgeon. surgeon siya eh. Ang practice niya, pag naghiwa siya, nag-surgery siya, tinatanggal niya yung cancer, yung bukol, yung tumor. Pagkatapos nalalagyan niya yun ng baking soda. And wala sa kanyang report, sabi niya na nag-recur, nag-relapse. Wala na. Kasi nga, linagyan niya ng pang-alkaline. Kaya ito naman si Dr. Barbara O'Neill, ang ginagawa niya doon sa mga, kasi lahat naman sa trunk natin nakalagay yung mga vital organs, di ba? Wala naman sa limbs. Nandito yan eh. Yung pancreas, yung liver, colon, intestine, nandyan yun eh. Di ba? So, ang ginagawa niya, yung bath towel, isusok doon sa baking soda na medyo mainit-init, tapos irarap around. Tapos, lalagyan ka ng parang garbage bag, yung plastic. Yun lang kasi yung malaki eh, di ba? Parang makulob yung init. Tapos, pag nag-init kasi, nabukas ang pores. So, papasok tong baking soda. And it will alkalinize your tissue. Okay? Pero, very important talaga, number 1 is diet. Kung gusto mong ma-reverse natin yung cancer mo, pero again, we need, ang daming factors yan, multifactorial naman kasi pag chronic diseases na So, multifactorial din ang modalities na gagamitin natin. So, have you heard of New Start? Narinig niyo na to? Familiar ba? Hindi pa. So, ito yung nutrition, exercise, ito yung water, sunlight, temperance, fresh air, rest, trust in God. Okay, so ito yung New Start, bagong panimula. Yan ang gagamitin natin. So water, hydrotherapy, gagamit din tayo ng external use of water. Kasi kapag may sakit na, hindi na masyado makagalaw for exercise. So ang thermic action, yan ang gagamitin natin for hastening or speeding up the blood circulation. Tandaan natin may 5 flows para gumanda. May kasabihan, perfect health depends upon perfect circulation. Pag mabilis ang sirkulasyon, mabilis ang healing. Pag mabagal ang sirkulasyon, mabagal ang healing. Pag walang circulation, walang healing. So, kaya gagamit tayo ng hydrotherapy, either hot or warm or Cold. neutral or cold. So, may mga specific na goal yan or benefits. So, like steam bath, kahit nakaupo ka lang, pag pinawisan ka, parang nag-exercise ka na, nag-jogging ka. So, in that way, matutulungan yung katawan mo na ma-recirculate natin yung mga nutrients. Pero, kailangan yung foundation natin, number 1, di ba ito? Kailangan natin ito maayos. So, alam mo may pasyente kami sa Legazpi, tumawag sa akin. Last, ilan year? 2 years ago? 3 years? 2022. Oo. Kasagsagan ng COVID, no? Parang kasagsagan nun.
Na-lift naman na yung ano. Na-lift na yung, Mm. yung pandemic nun. Tumawag siya yung last na kain niya ng karne nung gabi na yun. Hapon kami nag-usap pa, nakakain pa siya sa gabi ng baka. Teacher din siya. Ano niya? Elementary na? Kasi teacher din siya. Oo, hindi ko So, naalala kung lahat- elementary high school. Na-booster din, ano? May booster May siya. booster. So, ganito ang nangyari. Starting that day na nagkausap kami, wala na talagang karne. Sinunod niya yung protocol. Alam niyo yung first, salang sa chemo yun, no? Chemo. Mm-mm. Nalagas yung buhok, parang nakuryente, parang ba? Basta tumigas. Sinig. Tapos, namumutla, walang dugo yung kuko, yung maputla, etc. Ang gaspang ng skin, balat. oh. Mm. Very pangit ng paano talaga. Kasi, syempre pag dumaan ka sa chemo, matinding yun. Tapos Dose. hindi siya makatayo, wala siyang Walang balance. lakas, oo. Tapos, ang bahay din kasi nila, ang liit ng bintana. Alam niyo yung sa BU, di ba? Bicol. City na yan sa Bicol University. May parang iskinita dyan na parang ng mga pulis, parang village ng mga pulis. Tapos, pataas syempre kasi siksikan na. Concrete talaga, tapos may aso pa sila. By the way, another cause of cancer is parasite. So, pag may mga animals po kayo, may pet ba kayo nun? Wala naman. Yung namin, neighbor. Yung neighbor. Okay. Mhm. So, yun lang, kulang sa fresh air. Kasi ang gusto ng cancer yung walang oxygen. Ito yung mga gusto nila, no oxygen. Kasi yung mga dark, kaya nga dapat magpa-sunlight talaga. Laging magpapaaraw. Oo. Pero yung mga sunscreen yan, yun nagpapa-cancer. Okay, magagamit ng mga sunscreen. Oo. Yan, yung mga characteristic na gusto ng cancer yung tapos yung parasite nagkakos ng cancer din yan. No oxygen. Kaya, kailangan po ang tulugan nyo talaga fresh air. Kung makakahanap kayo sa province, saan sa Naga kayo, no? Nasa medyo sentro yata kayo. Oo. Or, basta Hindi naman naman. center yung lugar namin. Ay, sige. Basta any na lugar na mapresko talaga ito nga napadiran na kaya gusto rin namin maglipat na. Kasi kaya pumilit na akong maglagay ng mga plants kasi grabe, ang oxygen very important tapos maghapon nakaupo. Oo. So ngayon, kung gusto talaga natin ma-reverse yan, kailangan natin gawin sabay-sabay yung pwede nating lahat magawa. Tapos juice therapy. Gumagamit tayo ng juice therapy para mapabilis yung nutrients na introduce sa katawan. So, ang kailangan natin dyan especially is yung Sulfur rich. Hindi, yung digestive enzymes. Kulang ang oxygen talaga. Pag kulang ang oxygen na mahina ang brain ko. Anong fruits? Rich Ang in fruits ko enzyme? ay green papaya, tapos citrus fruits. Basta iwasan natin yung mga matatamis. Pinya makakatulong din yan. Hindi kaya maka-irritate yan sa Oo, sige, ganito yun. Normally, pag may chronic diseases, kahit hindi cancer, any chronic diseases, acidic talaga sila. Kaya sometimes, Nagre-react. citrus, calamansi. Pero actually, alkaline yan. Pag nakapasok na sa, tiyan, naging alkaline. Pero, pag malala na yung acidity niya, kapag nagkalamansi ka, mag-a-acid lalo. Kaya ang unang ginagawa namin dyan, patatas. Raw potato extract. Yun naman ang pang-highly alkalinized. Tapos, yung cabbage. carrots. Yan. Haluan po natin yan ng carrots para sumarap siya. Okay. Ang carrot po mayaman sa glutathione. Tapos gagamit po tayo ng mga sulfur-rich foods. Sulfur-rich foods, ito yung kailangan magpabuka ng drainage pathway. Kasi ang katawan natin, ganito po yun, parang imbudo yan. Parang imbudo. Ang labasan ng dumi natin
kapag barado ang imbudo sa ilalim, hindi nababa yung tubig, di ba? So, ito yun yung colon, yung bituka. Sa taas niyan, liver and bile duct. Bile duct. Tapos, sa taas niyan, lymphatic system. Lymphatic. Tapos, tissues and organ. Then, cells. Pag may cancer na, to the cellular level, up to the cellular level na yung dumi. Oo. So, unang natatambakan yan, everyday naman kasi tayo nakakain, colon. Lahat ng dumi ng ating skin, lungs, and anong isa? Kidneys. Kidneys. Ang nagsasala pa rin yan ay si liver. Kasi ang detoxifier ng katawan si liver. Ngayon, lahat naman ng dumi na mapaprocess ni liver, itatapon niya sa colon. So, kapag may bara si liver, bago yan nabarahan, si colon muna. Pag may mga lymphatic na may mga bukol-bukol dito, or sa mga kulani, mga ganun, may bara yan dito sa liver at sa colon. Ganun siya. Kung ano yung nakabara sa ilalim niya, diba, ito yung may problema, sa ilalim niyan may bara. Dapat i-detoxify and i-cleanse natin. And we are living in a very toxic environment right now. Pati pagkain. Internally and externally, kaya tayo nagkakasakit, sabi ni Dr. Edward Group, it's because of toxic environment internally and externally. So, para maging malinis yung ating katawan, plant-based, balik tayo sa plant-based diet. Ito kasi yung iiwasan natin yung mga chemicals. Ang mga chicken, ang eggs, pinapalaki sila sa feeds, genetically engineered. Ang binibigay sa kanila, genetically modified soy, genetically modified corn, GMO, soy and GM corn. Tapos, ang pinili nila na klase ng manok, kasi dati 45 days, ngayon 15 days to 18 days na harvest nila. Pwede nang ibenta sa market for fried chicken. Ang ginagawa nila doon, umahanap sila ng klase ng variety na mabilis lumaki. So, ibig sabihin, may mga growth hormone yun. And yung ano na yun, mataas ang estrogen. Pag kinain natin yun, malilipat sa atin yun. Kaya mayroong hormonal imbalance. Yan ang number 1 na sakit ng mga babae. Ang tama niyan, chicken and egg, thyroid, breast, ovary. Yun. Kahit fish na Kahit ngayon. yung fish, tilapia, bangus, pinalaki sa mga feeds, ganun din po. Genetically engineered na rin kasi sila. So, ang process na gagamitin po natin para gumaling po kayo, kasi we have 4 stages of healing. So, dito na lang, 4 stages. Number 1 is cleansing. Number 2 is detox. Number 3 is nutrient absorption. And number 4 is nutrient assimilation. Okay. Bago yan magkaroon ng cell regeneration. Pero, dito sa trust in God, ang Diyos pa rin ang mag-decide niyan. Wala kaming kapangyarihan. We will just do our best, pero ipag-pray natin kung loobin ng Panginoon, kung may mission pa talaga kayo at gagawin nyo rin yung part nyo, walang imposible. Si King Hezekiah, nadagdagan ng 15 years sa Bible. Nag-pray siya, umiyak siya bitterly, tapos sabi niya, Panginoon, naalala niyo po ba kung gaano ako naglingkod sa inyo? Pero alam yung pinaka-message ni Prophet Isaiah nung pinapunta sa kanya, ano sa'yo? Put your house in order. Yun yung pinakaunang sinabi. Tapos nag-pray siya, Panginoon, tulungan mo naman ako. Tapos pinabalik si Isaiah sa kanya. Sabi, i-extend ko yung buhay mo by 15 years. Kaso lang may pagkakamali siyang nagawa. Nung gumaling siya, pinagyabang niya yung kayamanan ng Israel, yung mga spices, yung mga armory, yung mga, kung ano-ano mga kayamanan nila. So, hindi niya na paalalahanan na ang Diyos ang nagpagaling sa kanya. Tsaka Kaya later on, may bigay ng yaman lahat. Oo, yung mga gold nila, pinakita niya. Nainggit yung Babylonian, later on, after, sinugod sila. So, may mga, pag nasabay-sabayin po natin yan, yung mga Bible stories,
na magdadagdag ng faith. Tapos ito. Pero very important dyan, yung tulugan nyo po, fresh air, yung pagkain, plant-based food. We should be well hydrated before, during, and after the cleansing kasi ang daming toxins na build up. By the way, sa first principle of nature cure, disease is just accumulation of waste products. May isang magaling na doktor, si Dr. Henry Lindar. Sabi niya, ang number one or primary cause ng pagkakasakit walang iba, transgression of health loss and moral law. Kahit yung simpleng pagpupuyat, yung overwork, overeating, yan, pagkakamali yan sa health loss. So, ihingi natin yan ng tawad sa Panginoon. Tapos, ang 3 main effects kapag na-violate natin itong health loss, moral law. Number 1, nagiging low ang vitality or brain nerve power. Number 2, nagkakaroon ng accumulation of waste products. Number 3, nagkakaroon ng abnormal composition of blood and lymph. So, yung mga pathogens na nakakapasok na. Napansin namin yan kapag low na ang vitality habang nag-iedad ang tao, nagiging mas maaga ang gising. Tama? Kasi may mga oras po yan, from 9 to 11, nagre-repair ang ating immune system, nagde-detoxify. 11 to 1, liver. Immune system. 1 to 3, gallbladder. 3 to 5, lungs. Then 5 to 7, dyan tayo na dumi, intestine. So, yun yung oras natin. 12 to 4, gumagawa ng red blood cells ang bone marrow. Okay? 12 midnight to 4 a.m. So, ayan po. Napansin namin, the more na nag-iedad ang tao, humihina ang vitality, brain nerve power. Sige, isulat ko nga yun ha. Yung low vitality, kasi ito yung taktika na gagawin natin para gumaling kayo. Accumulation of waste. Tapos, ano yung isa? Abnormal composition. Composition of blood and lymph. Okay, kung titingnan nyo, sa first stage ng healing to first step ng healing stage. Accumulation of waste, di ba? Sa first principle of nature cure, disease is just accumulation of waste products. Kung magka-connect natin yung mga magagaling ng mga doctors, tama yun. First principle of nature cure, disease is just accumulation of waste products. Ang 5 organs, excretory organ na natatambakan, colon, liver, kidneys, lungs, skin. So number 1 talaga si colon. Kaya colon cleanse ang unang gagawin natin. Yan ang ginawa namin kay Ma'am Hiling. Tapos, pero, bago kami mag-cleansing, kasi accumulation, therefore, para ma-heal, cleansing, di ba? Nung na-accumulate na waste, kailangan palakasin natin si vitality or brain nerve power. Brain nerve power. Ang brain, ang pagkain niyan, B-complex, sulfur-rich foods like onion, garlic, broccoli, cauliflower, kale, cabbage, radish. Tapos mga shilajit, ano pa? Lion's mane din. Lion's mane. Ang lion's mane na mushroom kaya mag-regenerate ng new brain cells. So, yan yung mga ibibigay ko sa iyo para lumakas yan. Tapos, kasi ang brain natin, kapag puyat tayo, mahina yung healing, reparation. Mahina yung reproduction. Mahina yung metabolism. Mahina rin yung lahat ng bodily processes. So, kaya namin pinagsusulfur-rich foods para hindi lang bumuka yung drainage pathway, but rather palakasin si vitality. Kasi ang onion, garlic na mayaman sa mga sulfur, pagkain siya ng brain. So, baka ma-overload kayo ng information. Okay na siguro yan para next time na lang. Siguro, Doc, to shorten your Summarize. very good discussion. Ito po, may video. Pwedeng mo na lang, parang summarize. Sige po, So, isummarize parang natin. may guide ako.
Ay, may Ay, guide. video naman. Um, I-off mo na. Tsaka may healing guide pong ibibigay si Ayaw Doc. po, Si Doc. bibigyan kita ng ano,